Ito na nga, yung binanggit ko kanina, sunod natin. Ariel Balahadja. Ang 10 utos ay para sa Israel. Yan yon. Tapos kay Nats Benedicto naman, ang 10 utos na iyan, tipan yan ng mga Israel amikan. Ang dapat natin ngayon sundin ay ang Ibanghilyo ni Kristo. Ito yung hindi tinatablan kahit na alam na niyang mali pa, wala na siyang ibang ikatuwiran, kaya inuulit-ulit na lang. Papakita natin uli kung paano mali itong si Nats Benedicto. So unahin muna natin ko yung kay Ariel Balahadja, mga kapatid. Makatuwiran ba na sabihin na yung 10 utos ay para sa Israel? Ang mga ganitong katuwiran ay mga tao na hindi ginamitan ng pangunawa yung nilalaman ng 10 utos. Bakit? Paano kung sa Israel na lang yan? Ano ba ang nakasulat doon sa unang utos? Nagparamdam na nga si Brother Gomer kanina. O tingnan nga natin yung utos na una. Exodus Kapitulo 20 at ang talata ay 3. Tingnan natin ito, mga kapatid. Sa Israel ba ito? Yan. Chapter 20 verse 3, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Ewan ko kung saan inilagay yung unawa ng mga tao na sasabihin, ay sa Israel lang yan. So, ibig sabihin, ang Israel lang ang hindi pwedeng magkaroon ng ibang Diyos at tayo ay pwede na. Maaaring magpalusot. Ay hindi, kasi inuulit ni Kristo yan. So, ibig sabihin, kaya inuulit ni Kristo sa panahong Kristiyano, hindi nga para sa Israel yan. Pangalawang utos, 4, huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan. Unang kawangis man ng anumang anyong nasa itaas sa langit, o nasa iba sa lupa, o nasa tubig sa ilalim ng lupa. O paano ngayon ito? Ang pinakamaganda po, tulad sa Brother Ariel Balahadja, pag nakita mo na, ay oo nga, dapat ganun. Ganun ang nangyari kay Brother Eric Pilais. Naramdaman niya, kung wala na sa 10 utos, bakit wala tayong Diyos-Diyusan? Bakit wala tayong rebulto? Pinagalitan niya si Nats Benedicto di ba? Pinagsabihan niya ng kanyang dating kasama na si Brother Eric Pilais kasi napaisip, yun ang maganda kasi meron pa ring pag-asa. Sana nga ganun din po si Nats Benedicto. Ganon din sana maisip. So makikita po natin dito na hindi po pwedeng sabihin na sa Israel yan, tapos tipan daw sa Israel. Paano ngayon ito? Pero pagdating sa tato, gustong-gusto naman nila. Ibanghilyo daw ni Kristo. Tinan mo to Kung di ba naman ito, ang tawag sa amin dyan ay balingag. Balingag ang tawag sa amin sa masbate ng mga ganyan Tapos, sa verse 7, sabi dyan, 3 utos, huwag babanggitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Aber nga, sa Israel lang ba ito? So, ang nangyayari, kaya nyo itinatapon sa Israel ito, dahil sa talatang 8, na alalahanin ng araw ng Sabat upang ipangilin. Yan ang dahilan. Kaya yun nga si Bosken mukhang ito na lang ika. Parang yan na lang ang walang kwenta. Pero yung 3, tanggap yun ni Bosken. So, kayong mga ayos 10 utos, nakakapag-isip na rin yung iba no? So, kung makikita po ninyo, kaya nga ang challenge ko noon pa, Brother Gomer, kung nagkataon na ang nasa Exodus 20 talatang 8 ay alalahanin mo ang linggo upang ipangilin, dating daan, Iglesia ni Cristo, mga born again, Baptist at iba pa, sigurado, magtuturo. May 10 utos. Kung linggo ang nakalagay dyan, sigurado yun. Sigurado. Pero dahil Sabat ang nakalagay dyan, ay hindi tayo kasama dyan. Tinan mo tong tanong ni Nats Benedicto ng tanong na hindi binag-iisipan. Tinan mo ang 10 utos ay tapos na yan. Tipan yan ng mga Israelita, amikan. Ang dapat natin ngayon sundin ay ang Ibanghilyo ni Kristo. Tanong, saan sa Ibanghilyo ni Kristo bawal ang tato? Ikaw talagang nangungulit ka lang. Sana gayahin mo si Brother Eric Pilais na nahimasmasa na. Nakita niya at napansin na niya na mali. Kasi Ibanghilyo ni Kristo, hanapin mo saan ang tato sa Ibanghilyo ni Kristo. Walang ganon. Kahit sa buong bagong tipan kahit Ibanghilyo na lang ni Pablo. Maghanap ka ng tato. Kaya, ikaw na si Benedicto, ngayong nalalaman at bulgar na ng mali ka, huwag mo nang ulit-ulitin. Inuulit-ulit mo pa kasi na sa iyo naman yan bumabalandra. Ibanghilyo pala ni Kristo, bakit napakahigpit nyo sa tato? Ibanghilyo pala ni Kristo, bakit ayaw na ayaw? Bawal magpagupit yung babae. Saan yan? Sa Ibanghilyo ni Kristo. Ibanghilyo ni Kristo pala, saan sa sinabi ni Kristo? Bawal pantalon. O kaya dapat mahaba ang damit. Meron bang sinabi si Kristo? Wala. Kaya kayo ang unang-unang hindi sumusunod kay Kristo.
kaming mga Seventh-day Adventist, sumusunod kami kay Kristo. Bakit? Ay binanggit ng Panginoong Jesucristo yung 10 utos eh. Binanggit na nga kayo ni Brother Gomer. Yung 2 utos na yun, napapaloob dun yung 10. Yung unang utos, ibigin ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, buong lukas. Yan yung una na binasa ko. Huwag magkakaroon ng ibang Diyos harap ko, huwag gagawa ng larawang inanyuan, huwag babanggitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan, lahat ng araw ng Sabat upang ipangilin. Yan yung nasa unang tapyas. Sabi ng Panginoon, ito ang dakila at pangunang utos. Kaya kayo, hindi nyo alam na nalalagay sa panganib ang inyong kaligtasan. Bakit? Aba, ay ang inyong sinisiraang utos, yung pag-ibig sa Diyos. No? Yung utos na pinakadakila. Ito yung may kinalaman sa pag-ibig sa Diyos. Bakit? Saan mo ba iuukol yung pangingilin ng Sabat? Alam nga namang nangiling ka ng Sabat, nakinabang yung iyong kapwa. Wala. So, mula sa unang utos hanggang ika-4 na utos, ito ay sa Diyos mo inilalaan yan. Sa Diyos mo ito. Yung ikaw at ang Diyos, ang ang merong may kinalaman yan sa iyong personal na relasyon sa Diyos. At yung 6, igalang ang mga magulang, huwag papatay, huwag mangangalaw niya, etc. Yun na yung sa kapwa-tao. Kaya hindi nyo alam, hulog na hulog po kayo sa patibong ni Satanas. Maniwala kayo mga kapatid. Hulog kayo na talagang shoot kayo sa patibong ni Satanas. Kasi napakalinaw ng binanggit ni Brother Gomer eh. Tinanong ang ating Panginoon, Mateo 22, balikan ko lang bago ko ibigay Brother Gomer. Sige. Mateo 22, ano po ang sabi po doon? 36 muna. Ano bang dakilang utos sa kautusan? Sabi nung nagtanong. Ano sagot ng Panginoon? Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. 28. Ito ang dakila at pangunang utos. Ayan. Pangalawa, ang pangalawang katulad na ito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sa 2 utos na ito, nauuwi ang kautusan at ang mga propeta. So makikita po natin dito, mga kapatid, na ito, pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa kapwa, ito yung 2 tapyas ng bato. Love for God, love for woman or neighbors. Kaya, ang inyong kinasusuklaman ay walang iba kundi yung dakila at pangunang utos. Tandaan nyo yan, mga kapatid. Tandaan nyo yan. Sana ang pinakialaman man lamang ninyo, yung pangalawa. Pero mali pa rin yun. Pero, napakatalino ni Satanas. Dahil ginamit ang inyong mga puno para kayo ay iligaw. Yan ang katotohanan dyan. Kaya yung sinasabi ni Nas Benedicto na sa Israel, tipan at Ebanghelyo ni Kristo, wala. Ligaw na ligaw yan. Napakalaking mali, Brother Gomer. Sobrang pagkamali-mali talaga yan, Brother Johnson, na sasabihin natin na ang 10 utos, particularly, ang 10 utos ay para sa Israel. Alam nyo kung bakit? Tingnan po ninyo kung para sa Israel lang pala yan, ay bakit naman parurusahan ng Diyos yung hintil na magnanakaw? Di ho ba? Bakit parurusahan ng Diyos yung hintil na mayroong ibang Diyos? Ay kung yung utos na wag kang magkaroon ng ibang Diyos ay para lang sa Israel, ay bakit niya parurusahan yung hintil na mayroong ibang Diyos? Di ho ba? Ang sabi doon sa isang talata ng unang Juan 3, ang talata ay 4. Tingnan po ninyo unang Juan 3:4. Papakita ko lang po sa inyo yung yung logic. Sabi niya, ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang din naman sa kautusan. At ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan. Ngayon, punta tayo doon sa katwiran ninyo na, ang 10 utos para sa Israel lang yan. Ay paano nagkasala ngayon ng hintil kung yung palang 10 utos ay para lang sa Israel? Di dapat ang magkakasala lang dyan ay yung Israelita. Hindi kasama ang hintil. Kasi hindi para sa kanila yung wag magnanakaw Hindi para sa kanila yung wag kang magkakaroon ng ibang Diyos. Kaya yung mga hintil pwede silang magnakaw. O ngayon sasabihin nyo naman, dito sa bagong tipan, ibig nyo sabihin doon sa lumang tipan ay pwedeng magkaroon ng ibang Diyos yung hintil at hindi parurusahan ng Diyos. Malabo, nakatwiran yan. Kasi pwedeng magpalusot ay bagong tipan na. Lalabas doon sa lumang tipan, lalo na. Yung mga hintil pala noon, libre silang magnakaw, libre silang mangalunya, libre silang may Diyos-Diyusan. Libre lahat sila, wala silang kasalanan. Pwede ba yun? Hindi. Kaya nga, yung pangangatwiran na sa Israel lang yung 10 utos, ay walang unawa yung nagsasabi ng ganyan, Brother Johnson. Siguradong sigurado. Hindi nakakaunawa ng katwiran. Bakit? Para sabihin mong, yung wag kang magnanakaw ay para sa Israel yan. Ano ka naman? Di ba? Ngayon sasabihin ninyo ay inulit ni Kristo
Ang ibig niyong sabihin, umiral lang yung wag kang magnanakaw sa hintil nung dumating na si Kristo. At nung hindi pa siya dumadating ay yung mga hintil ay pwede pang magnakaw. Pagkalabo-labo, Brother Jorson, nakatwiran ito ng mga ayaw talaga sa kautosan. Ngayon, pagka inisa-isa mo na yung kautosan, kaya tama si Buskin eh. Mas may argumento pa nga si Buskin eh. Bakit? Kasi sabi niya, parang yung isa lang ang walang halaga. Ay dito naman sa mga ito, ay hindi. Para sa Israel lang yan. Pero hindi talaga papasa. Hindi uubra. Bakit? Ang sabi ng ating Panginoon, Roma 2, ang talata ay 11, sapagkat ang Diyos ay hindi nagtatangi ng mga tao. Makikita mo na. Kaya pala, pag nagnakaw ang hintil, ay di parusahan. Pag nagnakaw ang Hudyo, di parusahan. Di ba ganun yon? Ay ngayon, kung saan katwiran ay hindi, para sa Hudyo lang yung magnakaw. Ay di pwede kami, pwedeng mga hintil magnakaw noon. Oh, ganun lalabas. Tapos ano pang sabi niya? Ang Diyos baga ay Diyos lang ng mga hintil? O tingnan po ninyo, sa Roma 3:29. O ang Diyos baga ay Diyos ng mga Hudyo lamang. At yung mga Hudyo lang ang inutusan ng Diyos. O huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw. So yung bang Diyos ay Diyos ng mga Hudyo lamang? Hindi baga siya ang Diyos din ng mga hintil? Oo, ng mga hintil din naman. So ang ibig sabihin, kung ang mga hintil Diyos din nila yung nagbigay ng 10 utos, kaya pala, pag lumabag sila sa 10 utos, magkakasala din sila at parurusahan din sila. Nakita nyo? Yan ang dapat ninyong maintindihan dyan. Hindi ang purpose ng pagbibigay ng Diyos sa bansang Israel ng 10 utos ay para suluhin nila. Actually, ang purpose niyan ay sila yung magiging ilaw sana nung mga bansang nakapaligid sa kanila. Sila dapat ang mangangaral doon sa mga bansang hindi nakakakilala sa Diyos. Yan po ang purpose. Yeah. Kung bakit ibinigay ng Diyos sa kanyang bayan yung kanyang kautusan para ipahayag. O tingnan po ninyo sa unang Kronika 16. Unang Kronika 16, ang talata ay 8. O, pansinin ninyo. O kayo'y magpasalamat sa Panginoon. Magsitawag kayo sa kanyang pangalan. Ipakilala ninyo sa mga bayan ang kanyang mga gawa. Yan ang purpose ng Diyos. Hindi ibinigay yung 10 utos, suluhin nyo. Sa inyo lang yan. Hindi ganon. Mali. Okay? Yan. O basahin natin yung 13. Talatang 13. O kayong binhi ng Israel na kanyang lingkod, kayong mga anak ni Jacob na kanyang pinili. O, tuloy. 14. Siya ang Panginoon nating Diyos. Ang kanyang mga kahatulan ay nasa sangkalupaan. 15. Alalahanin ninyo ang kanyang tipan magpakailanman, ang salita na kanyang iniutos sa libu-libong saling lahi. Tuloy pa, 16. Ang tipan na kanyang ginawa kay Abraham at ang kanyang sumpa kay Isaac. 17. At pinatutuhanan din kay Jacob na pinakapalatuntunan kay Israel na pinakawalang hanggang tipan. Yan kung ginawa ng Diyos na yan sa Israel, ipapahayag nila sa mga bansa, hindi nila susuluhin. Yeah. Kaya nga sabi ni Apostol Esteban upang ibigay sa atin, Gawa 7:32. Okay? Ay kaso, itong mga ayaw, hindi nila tinanggap. O basahin natin, 7:32 ng Gawa, 38. Ayan o, ito yung naroon sa iglesia sa ilang. Yan yung bansang Israel. Nakasama ng anghel na nagsalita sa kanya sa bundok ng Sinai. Kasama ang ating mga magulang na siyang nagsitanggap ng mga aral na buhay upang ibigay sa atin. Ay ba't hindi nyo natanggap? Ayaw. May problem? Ayaw tanggapin. Yan. Di ho ba? Okay. Kasi ang aral na buhay na yan, na ibinigay sa bundok na Sinai, ang sabi ni Esteban, Kristiyano na siya upang ibigay sa atin. Ay, ayaw nyo namang tumanggap. Ay, di bahala kayo, Brother Jorso. Ipapakita ko lang po ito, mga kapatid. Meron lang pa akong ipapakita po ditong dagdag kaalaman. Ito nga, si Nats Benedicto, sana ay nagbubulay-bulay kaso wala tayong pag-asa. Pero ang mga tahimik na nanonood ay naintindihan nila. So, malinaw po yung mga binanggit ni Brother Gomer at na inyong lingkod. Ito, ipapakita ko lang po ito sa inyo po mga kapatid. Ayan. So, ito yung 10 Commandments. Pero para maintindihan po natin yan, yung 2 tapyas ng bato, yan yung binanggit ng Panginoon na 2 utos na nauwi ang buong kautusan. Exodus chapter 20, verse 3, huwag magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko, huwag kang gagawa para sa iyo ng narawang inanyuan, huwag mong babanggitin ang pangalan ng Diyos, Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan, alalahanin mo araw ng Sabat upang ipangilin. So ito pong 4 na utos nito, ito po yung napapaloob dyan sa unang tapyas ng bato, yan yung tinatawag na patungkol sa pag-ibig sa Diyos. Kasi,
ang pag-alaala sa araw ng Sabat, hindi yan patungkol sa kapwa mo. Patungkol yan sa Diyos na lumikha ng langit at lupa. Pag binasa mo yung hanggang 11, yan ay pagrespeto mo at pagsamba mo doon sa Diyos na lumikha ng langit at lupa. Walang kinalaman niyang kapwa tao mo dyan. At ang pangalawa, ito na yung 8 hanggang 17, galang mo ang iyong ama't ina, huwag kang papatay, huwag mangangalunya, huwag magnanakaw, huwag magbibintang sa kapwa, at huwag mag-iimbot. Ayan. So ito po yung 6 na utos na tungkol sa kapwa-tao. Kaya nga, ang napakasakit ho nito, mga kapatid, ay ang tinitira ng kaaway ay walang iba kundi yung pinakadakila at unang utos. Pag-ibig sa Diyos, makikita po niyo dyan sa baba, pag-ibig sa Diyos. Inalis po ninyo itong ika-4 na utos. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. At dahil sa hindi naman ninyo pwedeng tanggalin yung ika-7 araw dahil bahagi ng isang linggo yan, ang ginagawa po ninyo sa walang pakundangan at walang katalinuhang pag-iisip ay sasabihin nyo, para sa Israel yan. Wala na yan. Ay nandyan po yung ika-7 araw sa isang linggo, hindi ho nawawala. Sasabihin nyo, hindi wala na, hindi dapat ipangilin yan. Sino may sabi ngayon sa iyo yan? So, yun po ang sinasabi ko kanina, na swak po kayo sa patibong ng kaaway na si Satanas. Tingnan po ninyo, itong nakikita ho ninyong picture na yan, ay picture po yan sa malalaking simbahan ng Katoliko. Tingnan niyo po, ang unang utos, ako ang Panginoon mong Diyos, huwag kang magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Pangalawa, huwag mong ipamhamak na ipanumpa ang pangalan ng Diyos. Pangatlo, mangilin ka tuwing linggo at pistang pangilin. Nawala na po yung isa dyan. 4 dapat yan. Dapat yan ay huwag gagawa ng larawang ino yan. Siyempre, kadami po nilang larawang ino yan, inalis yan kasi mahahalata. Ngayon, ang ginawa nila, linggo. At ganoon naman kayo ngayon. Kayong mga EDD, Iglesia ni Cristo at iba pa, mga born again. O, di ba? Linggo. Kaya nga sabi ko kanina, kung linggo ang nasa 10 utos, sigurado ituturo nyo ito. Kaya tinan mo ito, tanggap po ng Katolik linggo ang nilagay nila. Malamang tanggap nyo ito. Ang 10 utos na ito, tanggap nyo. Pero ewan ko kung payag kayo na nawala na yung wagagawa ng larawang inanyuan. Kaya, ito po ay totoo kasi ako mismo, nadaanan ko yan doon sa Pangasinan. Ayan, may picture po talaga ako dyan sapagkat nakita at nadaanan po namin yung napakalaking batong pinagmamalaki po nila pero mali ang laman. Okay? So, nakakita po ninyo ngayon na ang pinakialaman po talaga ng kaaway ay ang pinakamahalagang utos. Alam nyo kung bakit? O, tinan niyo po ito. Yan sa Apokalipsis 12, 12:19, yan sa itaas, at inihagis ang malakong dragon ang matandang ahas na tinatawag na Diablo at Satanas, ang dumadaya sa buong sanglibutan. Siya inihagis sa lupa at ang kanyang mga anghel ay inihagis na kasama siya. Pag pinag-aralan natin yung history, mga kapatid, talaga naman, gumamit ang dragon, si Satanas, ng isang napakamakapangyarihang bansa para mag-implement ng pagpapalit ng Sabato patungo sa linggo. At yan nga po, i-search po ninyo. I-search kahit nga gamitin yung ChatGPT, yung Edict of Milan, First Sunday Law. Ituturo sa inyo si Constantine na nagkaroon ng batas na gawing linggo ang pangilin at hindi na Sabado. Ito'y natupad yan. Sino daw yung may kagagawa nyon? Dragon, si Satanas. Kaya kayo, mga IDD, at kayo pa, Brother Ariel Baladya at si Benedicto, hindi ko alam kung magkasama kayo, palagay ko, English ang isa sa inyo, no? Nako, nabiktima ho kayo nito. Nako pa, mga kapatid. Kasi, sabi sa talatang 4, kinaladkad ng kanyang buntot ang katong bahagi ng mga bituin sa langit at ipinaghagi sa lupa at lumagay ang dragon sa harapan ng babaeng mga anak upang lamunin ang kanyang anak pagkapanganak niya. So, makikita po natin dito, mga kapatid, na talagang kawawa ho kapag hindi ho tayo nag-ingat sa pag-aaral sa tinatanggap nating doktrina ay talaga naman. Kaya hayag na hayag dito sa ating programa, doon sa mga nagko-comment, kitang-kita po talaga kung sino po yung biktima ng Diablo. Sabi po dito sa talatang 12, kaya't manggala kayo o mga langit, kayong nagsisitahan dyan sa aba ng lupa, nagdagat, sapagkat ang Diablo'y bumaba sa inyo na may malaking galit sa pagkaalam niya na kaunting panahon na lamang meron siya. Yan ho ang ginagawa, mga kapatid. Kaya ang focus at ang focus talaga ni Satanas is yung batas o yung kautusan ng Diyos. Kasi ito po ang nag-uugnay sa atin sa Kanya. Yung kautusan o batas ng Panginoon, ito ang
tali para masabi natin may relasyon tayo sa Kanya. Gustong sirain ni Satanas yan. Ngayon yung iba, tinan niyo po, ang ginagawa. Kautusan na ni Kristo pero hindi naman niya may pagtanggol yung tato, yung mahaba ang damit at buhok. Wala naman doon sa kautusan ni Kristo. Kaya, talagang as in, hayag na hayag ang pinakaunang bulgar na nailigaw itong mga ADD na kinaroroonan ni Nats Benedicto. Ang kagandahan niyan, wala siyang absent sa ating live. Kaya pinasasalamatan at binabati natin siya. So, ang sabi sa talatang 17, at nagalit ang dragon sa babae at umalis upang bumakas sa nalabis sa kanyang binhi na siyang nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at mga may patutuon ni Jesus. Tinan niyo ho mga kapatid, bagamat ulit-ulit na lang natin ito, pero gumamit po ako kasi ng mga illustration para maintindihan natin yung sinasabi ninyong utos na para sa Israel. Ang ikalimang utos mga kapatid ay igalang mo ang iyong ama't ina. Ay hindi ba't napakasarap naman na makita natin na yung mga bata ay naroon yung paggalang sa mga matatanda. Hindi lang sa ina, kundi lula, pati matatanda na hindi naman ka mag-anak, pero pag nakasalubong ay naroon paggalang. Sabihin mong hindi sa atin ito. Talaga naman Ika-6 na utos, huwag kang papatay. O sa Israel lang yan, tapos tayo pwede nang pumatay. Yan ho ang pruweba na hindi talaga nag-iisip, mga kapatid. Kaya nga si Satanas, mamamatay tao na siya mula pa ng pasimula. Kaya wala hong duda, ang mga galit sa 10 utos at ayon sa 10 utos ay naturuan at nailigaw po ni Satanas. Pasensya na po kayo, pero sigurado ho yan. Kasi kinukontra niyo Iglesia ng Diyos, ayaw sa utos ng Diyos. Kautusan ko ni Kristo, pero tato naman yung doktrina. Saan ka naman makakarating yan? Ipagka-7 utos, huwag kang mangangalon niya. Pinoproteksyonan yung ating pamilya na huwag masira. Ganon. Hindi pwede yung, parang ginawa ko itong picture na ito ginawa ko ng istorya na lang nahuli nung lalaki. May ibang lalaki yung asawa niya. Sabi nung babae ay, hindi ba sabi mo wala na utos? Isip siya nga, oo nga, sabi ni pastor. Hindi lang siya nagalit. Hindi ba wala ng utos? Kaya pag inabutan nyo asawa nyo na may ibang lalaki sa kwarto, ganyan, mapapaisip din kayo, Nats Benedicto. Tika mo, ba't nga pala ako magagalit? Sabi ni Ingkong ay, wala na utos. Huwag ka nang magalit. Hayaan mo nang matapos nila ang ginagawa nila. Ganon. Para sa Israel lang naman yan. Tika muna, kapangpangan naman ako. Bisaya naman ako. Sa Israel lang pala yan. Sige, sabihin mo lang sa asawa mo, pag inabutan mo may iba. Sige, tuloy nyo muna yan. Tapos katok lang kayo pagka tapos na saka ako papasok. Kita mo na. Ganon ang nangyayari. Pinagdilim talaga ng kaaway ang mga isip natin, mga kapatid. Ika-8 utos huwag magnanakaw. Pagka kayo nanakawan, huwag kayo magreklamo. Kasi Israel lang yan. Ngayon, ang sasabihin nyo, hindi, sinabi ni Pablo yan, sinabi ni Kristo, kaya nga, hindi yan sa Israel Hindi kayo rin yung may problema. Huwag magnanakaw, mapakaganda yan. Huwag magbibintang, ganon. Huwag mag-iimbot. Mabuti pa yung isa nagulat doon sa napakagahaman na mapag-imbot. Sa mga kapatid, ang nagtuturo ng 10 utos, ito'y sa Diyos. Yan ang tunay na sa Diyos. Pero pag galit sa 10 utos, sabi ng mga Bisaya, sayawa na, sayawa. Yun. Ang sabi ni Pablo, kaya nga ang kautusan ay banal, ang utos ay banal at matuwid at mabuti. Tuturuan ka niyan kung paano maging mabuti sa kapwa at sa Diyos. Yan yun. Ano mo yan? Alam mo kasi, Brother Johnson, kung bakit pinakialaman ni Satanas yung kautusan ng Diyos. Kasi nga, sa paraan na yun, maibabaling niya yung pagsamba ng tao sa kanya Oo nga. Kasi nga, hanggat ang isang tao ay sumusunod sa kautusan ng Diyos, abay, nandun yung tunay na pagsamba. Kaya nga, doon pa lang sa aklat ni Daniel, ay hinulaan talaga na mayroong isang kapangyarihan na babangon na kanyang pakikialaman yung kautusan ng Diyos. Tingnan po ninyo doon sa Daniel 7, ang talata ay 25. Hula kasi yan At nakikita natin yung katuparan. Siya ay magbabadya ng mga salita laban sa kataas-taasan. Paano ka ba pwedeng magsalita laban sa kataas-taasan? Lilipulin niya ang mga banal ng kataas-taasan at kanyang iisiping baguhin ang panahon at ang kautusan. Nakita nyo? Kaya ito ngayon yung nakikita natin, Brother Johnson, kasi hinulaan pala ito ni Propeta Daniel na itong maliit na sungay na ito na ginamit ni Satanas bilang instrumento, ito yung sumira sa kautusan ng Diyos. Alam nyo kung bakit?
Kasi ito po yung connection po niyan. Tingnan po ninyo. Ang sabi ng ating Panginoon doon sa Juan 4, sa 23 at 24, ganito yung ating mababasa. Pansinin nyo ha, sabi niyan ay ganito. Datapat dumarating ang oras at ngayon nga, nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan. Ibig sabihin, ito yung hinahanap ng Diyos, sabi dito. Sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Paano daw sasambahin ang Diyos? Sa Espiritu at katotohanan. Paano kung ang pagsamba mo ay hindi nakabatay sa katotohanan? Tunay bang magiging pagsamba? Hindi. Ano sabi doon sa Marcos 7:7? Tingnan mo. Kaya nga ito yung pinakialaman ni Satanas Gusto kong sundan yung sinasabi ni Brother Johnson kanina. Tingnan po ninyo. Datapwat, walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin. Ay magising kayo mga kapatid. Hindi po namin sinasabi ito para kayo ay laitin. No? Ang sabi dito ng ating Panginoon mismo, actually Panginoong Hesukristo mismo nagsasalita dito Datapwat, walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng mga tao. Nakita po ninyo, ang hinahanap ng Diyos na mananamba, yung sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Ano ba yung katotohanan? Tingnan po ninyo sa Juan 17:17. O, tingnan mo ha. Pakabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Yung pala yun Ngayon, pag yung salita ng Diyos binawasan mo, katotohanan pa ba yun? Yung 10 ginawa mong siyam, katotohanan pa ba yun? Hindi na. Tingnan po ninyo sa awit. Awit, sa 119, verse 142. Ang katwiran mo ay walang hanggang katwiran at ang kautusan mo'y katotohanan. Ano sabi ng Panginoon? Ang hinahanap ng Diyos na mananamba, sasamba sa Espiritu at katotohanan. Sabi dito, ang kautusan mo'y katotohanan. Anong ginawa ni Satanas? Sinira niya yung katotohanan. Para ano? Para yung pagsamba na ginagawa ng tao, walang kabuluhan. Nakita po ninyo yung logic kung gaano katalino itong kaaway ng Diyos na ito. At kapag binawasan mo yung katotohanan na yan, ang sabi doon sa talatang 160, tingnan po ninyo, 160, ang kabuuan ng iyong salita ay katotohanan. Ayan po ang maliwanag dyan mga kapatid. Kaya pag binawasan mo ng isa yung 10, hindi na ho yan katotohanan. At ang matindi po ba? Matindi dyan, Brother Jorso. Alam nyo kung bakit yung Sabat ang tinarget ni Satanas? Alam nyo ba kung bakit Sabat ang tinarget niya? Tingnan po natin yung Exodo 20. Basahin natin yung utos tungkol sa Sabat. Bakit ito yung tinarget ni Satanas, itong utos na ito? Tingnan po ninyo. Exodo 20 ang talatay 8. Alalahanin mo ang araw na Sabat upang ipangilin. Verse 9. 6 na araw na gagawa ka at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Verse 10. Ngunit ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na yan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa. Ni ang iyong anak na lalaki, ni babae, ni ang iyong aliping lalaki, ni babae, ni ang iyong baka, ni ang iyong taga-ibang lupa na nasa loob ng iyong pintuang daan. Anong dahilan, mga kapatid? Bakit iniutos ito ng Diyos? Tingnan po ninyo sa verse 11. Sapagkat sa 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa. Aba, ay kaya pala iniutos ng Panginoon itong Sabat na ito. Ito pala ang palatandaan na siya ang manlalalang. Sabi dito, sapagkat sa 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat, lahat ng nangaroon, at nagpahinga sa ikapitong araw na anupat pinagpala ng Panginoon ang araw na Sabat at pinakabanal. Ito palang Sabat na ito ang tanda ng Diyos bilang siya ang manlalalang ng sanlibutang ito. At dahil siya ang manlalalang, ang sabi doon sa 4:11, tingnan po ninyo. Apokalipsis 4 ang talatay 11. Gusto ko lang i-emphasize ng kaunti ito para tayo po ay magising. Ang Sabat ay iniutos ng Diyos dahil ito yung palatandaan ng kanyang kapangyarihan bilang isang manlalalang na Diyos. At ang sabi sa Apokalipsis 4:11, marapat ka o Panginoon namin, Diyos namin, na tumanggap ng kalwalatian, ng kapurihan at ng kapangyarihan sapagkat nilikha mo ang lahat ng mga bagay at dahil sa iyong kalooban ay nangagsilitaw at nangalikha.
Nakita nyo, napansin nyo po rito, na kaya pala tayo ay nararapat lamang na sambahin ang Diyos sapagkat siya ang Diyos na lumalang sa atin. At ang palatandaan na siya ang Diyos na lumalang sa atin ay iniutos niya sa Sabat. Ang ibig sabihin, kapag sinasamba natin ang Diyos at sumusunod tayo sa kanyang kautusan na Sabat, talagang tayo ang tunay na mananamba. Ay ngayon, kung ang sinusunod mong utos, hindi na utos ng Diyos, nagtagumpay si Satanas nung kanyang sirain ng kautusan. Yan pong napakadelikado dyan. Kaya nga ang panawagan ng anghel doon sa 14:7, diyan sa Apokalipsis, pansinin ninyo. Kasi nga, sinira nung maliit na sungay yung kautusan eh. Ang ibig sabihin, yung mga tao sumasamba sa Diyos, akala nila, sumasamba sila. Pero ang sabi ng Panginoon, walang kabuluhan ng pagsamba sapagkat ang sinusunod, utos ng tao. Sabi dito, sinabi niya ng malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos. Magbigay kalwalhatian sa Kanya, sapagkat dumating ang panahon ng Kanyang paghatol. At ang panawagan dito, sabi niya, magsisamba kayo. Kanino tayo sasamba? Sa gumawa ng langit, ng lupa, at ng dagat, at ng mga bukal ng tubig. Napansin po ninyo yan? Hindi po sinabi dyan na magsisamba kayo sa Diyos. Hindi gano'n. Kundi ang sasambahin mo ay yung Diyos na lumalang ng sanglibutang ito. At ikinabit niya doon sa kanyang utos na Sabat yung kanyang pagiging manlalala. Kaya nga huwag po kayo magtaka bakit itong Sabat ang inaatake ni Satanas. Kasi itong Sabat ang nagpapatunay na ang sinasamba mo pala ay yung Diyos na lumalang. Yan po yung dapat nating maintindihan. Hahaba lang masyado, Brother Jones, kung i-emphasize ko pa ito. Ibalik ko muna sa iyo. Okay.